Ay mga mi, ngayong araw nga ay samahan nyo kaming mag-prepare nitong aming mga paninda. Iba't ibang klase na naman nga ng putahe ang aming iniluto. Dito nga sa loob, inuumpisahan na rin ang pagtatoppings at saka pagbabalot nitong aming carbonara. Meron din sa iba naming mga putahe na naka-ready na. Dito naman sa labas ng kitchen, mga mi, ay nagluluto na rin kami ng pasta para sa aming spaghetti. Salang na nga ito ng aming pasta, mga mi, dahil nakagawa na nga sila kaninang umaga. At eto nga mga iniluluto naming putahe ay panghapon naman namin isa-serve. Madalas, ang mga kinikater namin na pa-order ay mga naka-reserve na 1 week before event. Once sa 1 week reservation, ina-accept din namin yung mga 1 month advance reservation. Madalas talaga mga mi ay mga advance order ang mga client namin para hindi sila maubusan ng slot. At yun talaga yung ina-advise namin. Hindi rin namin inire-reserve ang slot kapag walang down payment na 50% para maiwasan ang cancellation. Sa ganitong business, kailangan talaga ay wais din tayong mga seller para maiwasan din natin yung malugi tayo or mag-abono kapag nag-cancel si client. Karin pala kami nag-a-accept ng COD. Dalas mga mi, kapag napayag kami na COD, yung ibang customer, inaabuso yung kabaitan po namin. Dinedelay nila yung payment or worse ay hindi nagbabayad. Dati kasi ay hindi namin talaga naiiwasan na maipadala namin yung mga order nila nang hindi pa bayad. Pressure talaga kasi kami mga mi, lalo na kapag malapit na yung ship out. Tapos, ang tagal mag-reply ni client para sa full payment. May mga mababait namang customer na talagang binabayaran nila yung kanilang order once na na-receive na nila. Pero may mga pagkakataon din na kami ay naka-encounter na after nila ma-receive yung kanilang pagkain ay hindi na kami binayaran, and the worst ay pahirapan, minsan ginagawa pang installment. Kaya simula nun mga mi, sinabihan ko na yung admin namin na iwasan yung pag-ship ng hindi pa bayad para na rin makaiwas kami sa mga ganong pangyayari. Anyways mga mi, eto na nga at isa-isa na rin namin inilalagay etong mga puto cheese na naluto na. Nang nagkaroon kami ng bagong steamer at malaking steamer na yung ginagamit namin, na-adjust na rin yung cooking time ng aming puto. From 10 to 12 minutes ay naging 15 to 18 minutes na ang cooking time ng aming puto para maging maganda ang pagkakaluto, tulad nitong mga nakikita nyo mga mi. Ang palang inihahanda naming puto cheese ay para sa 3-5 bundle namin. Yung 3-5 bundle kasi namin mga mi ay may dalawang kakanin na kasama, isang maha at isang puto cheese. Ang size nga pala ng aming bilao mga mi ay 12 inches at eto nga pala yung ginagamit namin sa mga 3-5 bundle namin. Ang kada serving ng aming puto cheese bilao mga mi ay 30 pieces at marami-rami na ang makakakain kasi malalaki naman yung puto namin tapos malalaki pa ang cheese. Ang timpla ng aming puto cheese mga mi ay hindi gaanong katamis, balance lang. Nagiging masarap pa nga kasi hindi tinipid sa keso mga mi. Kita nyo naman ang lalaki ng slice ng ating keso. Mas masarap kasi talaga ang ating puto cheese mga mi kapag malalaki ang keso kasi nagbabalance ang alat at saka ang tamis nito. Halos araw-araw mga mi, ang daming nag-order sa amin ng 3-5 bundle. Sabi ko naman kasi sa inyo, ang 3-5 bundle namin ang isa sa mga best seller talaga sa amin. Sobrang sulit na ba naman kasi ng 3-5 bundle namin mga mi. 9 na pirasong bilao tapos iba't ibang klase pa ng putahe. Sa sobrang mahal kasi ng mga bilihin ngayon, maski yung mga ginagamit natin sa pagluluto, tulad ng gas na sobrang mahal na rin talaga, bibihira ka na lang din talaga makakita ng mga affordable na pagkain pero quality ang lasa. Maganda lang din kasi talaga dito mga mi, hindi na kayo magluluto, hindi na kayo magpapakapagod mamalengke, kakain na lang kayo sa handaan. Ngayon kasi mga mi, ay talagang mapapamahal din kayo kung kayo mismo ang bibili kasi syempre hindi naman nare-retail yung ibang mga ingredients. Ganun pa man mga mi, na kahit medyo affordable nga yung mga bundle namin, especially sa mga bilao, gumagamit pa rin kami ng mga quality ingredients dahil alam naman namin na malaking factor talaga kapag maganda or magandang brand yung nagamit namin na ingredient. Kung ano nakikita nyo sa vlog namin mga mi, ganyan din kadami ang serving. Lagi nga kami na-feedback na marami daw ang serving ng aming mga bilao at minsan ay sobra pa sa kanila yung kanilang mga in-order. What you see is what you get talaga mga mi. Kung ano ang nakikita nyo sa aming mga video, ganun din yung marireceive nyo in actual. Sa panlasa naman, depende sa panlasa nyo mga mi. Iba-iba naman tayo ng panlasa pero madalas yung mga nagiging customer namin, good feedback yung nakukuha namin sa kanila. Isa rin talaga sa rason kung bakit araw-araw kaming porsigido sa pagluluto mga mi ay yung nakakatanggap kami ng mga good feedback after mag-order ng client. Malapit na naman mag-alas 10 kaya eto, nagbabalot na rin si Mark Jones. Eto nga palang mga ibinabalot namin ay for dispatching ng 10 AM. Tas yung iba ay ready na at nakabook na rin. After bookings ni admin siya, eto dumating na yung mga riders kaya isa-isa niya na rin inilabas etong mga bilao orders.